Torsilyo ate, magkano kilo? 150. 150. Ito yung ganito kalaki. Magkano kilo? 150 din. Magkano kilo na surahan? 150 po. 150 lang rin. Susurahan nila. Asa sa lab, 150 rin. 100. Linga nila, 180. Tapos meron silang kasuy. Kasi dito uso yung sinisigang sa kasuy. Narito tayo ngayon sa Isla ng Lubang at nakita nyo ang kanilang festival dito. Meron silang ginaganap ngayong linggo kaya meron silang parada. Ayan mga ka-Onyx, hintayin natin, tignan natin kung ano yung ating makikita at ating ma-explore dito sa Isla ng Lubang, probinsya ng Occidental Mindoro. Ito naman ang kanilang bahay pamahalaan o kanilang municipal hall dito sa Isla ng Lubang. Ang Lubang po pala isang munisipyo, ang Lubang dito sa Occidental Mindoro. May katabi itong munisipyo rito, isla rin sa munisipyo ng Luok naman ang tawag nila dito. Ito yung kanilang pinaka-stage, kaharap lang ng kanilang bahay pamahalaan o municipal hall. Ito yung kanilang pinaka-plaza. Sa harap lang ng kanilang stage. Ito naman ang kanilang simbahan dito sa Lubang Island. Halos magkakatabi lang dito ang mga establishment nila. Ang plaza, ang stage, ang kanilang municipal hall. Halos nandito lang sa area nito. At kaya naman po ay dumako na po tayo sa pag-ibig. Meron din sila ritong Spanish house pero mukhang hindi na na-renovate ito at parang wala na nakatira at sana ay maalagaan pa. Pwede pa itong alagaan, i-develop, i-rehabilitate para ma-preserve. Good day mga ka-Onyx. Narito tayo ngayon sa Isla ng Lubang, probinsya ng Occidental Mindoro. At ngayong araw ay bibisitahin natin ang kanilang public market para makita natin kung ano ba ang mga seafoods nila dito sa Isla ng Lubang, probinsya ng Occidental Mindoro. Kaya samahan nyo ako, tunghayan natin kung ano yung ating makikitang mga seafoods dito. Ito ang palengke ng Isla ng Lubang, ang kanilang pamilihang bayan. Medyo maliit lang siya at hindi siya ganun kadami ang mga paninda nila. Halika kayo, puntahan natin, tingnan natin kung ano makikita natin dito. So meron sila rito mga itlugan, mga gulay, mga kamote din. Nandito na rin yung kanilang mga damit dito sa palengke nila. So may mga gulay sila dito. So kaliwat nga nila makikita natin yung laman ng kanilang palengke.
So, ito, may kainan din. Hindi maliligaw Ito na yung area ng kanilang mga karnihan. Ano? Medyo walang laman yung iba. ang kanyang nag-iisa. May mga gulay sila rito. At Para yung sasampalataya sa ating magkano kilo ng mangga dito, ate? 100 ang kilo ng mangga. Ayan. ang tamang Pero medyo lang na Humihirap ang hirap. preach ng gospel dito. Kaya naririnig natin. Pangalawa, Tignan natin ang kanilang mga isda. kung Marami bakit silang mga isda. tao kinakailangan makipagkasundo sa Diyos. Sapagkat Wala rin masyadong paninda o tindera dito. So, ganoon lang kaliit. Simple ang kanilang palengke. Pero marami silang mga isda na malalaki din at maganda. Ayan. Torsilyo, ate. Magkano kilo? 150. Itong ano ninyo, magkano kilo? 600. Okay. Ayos. Tuwing umaga po ba maraming ano dito? Ganitong oras? Minsan po. Wala. Oh. Yung mga tindera po, wala. Kayo lang po ang tindera dito ng buong ano? Kumain po, nagmerinda. Nagmerienda. Itong torsilyo na ganito, magkano ang kilo? Ito yung ganito kalaki. Magkano kilo? 150 din? Parehas lang. Si ate mamimili. pinag-isa ang dalawa. So may mga mulbo. Ano po? Ikiniba Magkano hipon? ang sa gitna 500? Mura lang, no? Hipong dagat o hipong fish pond? Palaisdaan. Ito malalaking ano ba to? Surahan? Magkano ang kilo na surahan? 150 lang rin to surahan nila. Lahat yan, 150 ang kilo? 150 lahat ang kilo niya, surahan? Opo, opo. Yung iba walang sungay, no? Oo, siyempre po, ito may sungay lalaki. Ito po, Pag walang sungay, babae. Pag may sungay, lalaki. Ganun pala yun. Yung ganitong isda ate, ano to, lilak? Magkano ang kilo dyan? 150 din siya. 150? Halos lahat 150. Dito sa ano, Ito, ano din yan? parehas Parehas. din, Opo. 150. Opo. Pati yon. Opo. Ito 150 rin. Male, 150 sa iya. Oo, 150 din sa 150 rin. Okay, puro 150. So, kanino po yung tindang malaking isda doon kay ate? Sa nakapula? Ito surahan din to ate. Lalaki, 150 din lang ang lagay. 150 din lang. 150 lang rin to surahan na to. 150. Ito ganun din. Ito po silay, 150 din. ang ating Panginoon sa Kristo. Puro 150 pala ang presyo ng mga isda rito. Pero si ate, ito 100 binibili. 100. Ang kilo, 100. 100. Anong isda ba to ate? Itong pula? Salab po. Sarang? Salab. Sarab? Ginawa ng ating Torsilyo. Torsilyo. Sa salab, 150 rin. 100. Laki. Ate, sa inyo yung pulang isda? Ate. Magkano ate ang kilo dito? Sa pulang isda? 220 ang kilo. Kung isda na to. Itong mga aloy nyo ate, magkano? Tulingan. Magkano ang kilo dito? Kaya gato na yun. Kaya, 180. Tulingan nila 180. Tapos meron silang kasuy. Kasi dito uso yung sinisigang sa kasuy, yung kanilang mga isda. Yan. Anong prutas to ate? Anong prutas to? Ano yan, pangsigang din? Prutas, hindi po. Prutas. Binibenta lang. Pero hindi siya pansigang. Pero yung kasoy, pansigang yan, di ba? Kasama sa pansigang yan. Okay. So, dito sa Paluan ay ginagawa nilang pang-asim. Yung mga kasoy. Tama ate, no? Magkano naman kilo dito? 150 po. At sa isang
Naway isang tagapamagitan at sa Diyos. Ha? Ang daming isda ngayon. Dati, bisita, walang maraming ganyan. Eto, may mga kasuy silang benta rito. Yan ang uso na pang-asim nila rito. Kay kasuy. Yan ang usong pang-asim dito, ano, kasuy. Sinigang sa kasuy. Yan, sinigang sa kasuy. Kaya meron silang mga kasuy. Ano? Ang Baka to, kuya. hindi Magkano lang po ang sa kilo ng tao, baka rito? bagay sa Diyos. 285. Mura, no? 285 lang daw ang Sino kanilang po ang gagawa ng ministeryo ng pagkakasin? 285. Ginigiling pa Ang yun. mga sugo ng Diyos. Yan ang sabi sa ikalawang Korinto. Yung manok niyo dito na, magkano kilo? Verse 20. 120 po. Sabi ko 220 sa ang ating manok. binasa kanina. So, 220 ang manok. Ikalawang Ang Korinto, kanilang baka ay 5 sa talata 20. Ipinapangaral ang ministeryo ng pagkakasunod. Dahil ayaw ng Diyos sa tao manatiling hiwalay. Manatiling So, ito yung kanilang palengke dito. Nakita natin, napakaliit lang, simpleng palengke. At nakita natin yung mga presyo ng kanilang mga seafoods, ng kanilang mga karne rito. Yung baka medyo mura, 280. And nakita rin natin yung manok, 220. So yung presyohan ng baka rito, bagamat maraming baka rito sa Isla Cabra, ay hindi ganun kalaki. So nakadepende raw ito sa katayuan ng mga tao, yung pagpipresyo nila ng mga baka rito. Kaya 280 lang ang presyo ng baka rito. Doon sa amin sa Oriental Mindoro ay nasa 350 hanggang 400 mahigit ang presyo ng baka. Dito sa labas ng kanilang palengke ay meron din ilang mga nagtitinda na mga gulay, gaya nito, merienda, bibingka. Magkano ang bibingka dito, ate? Wala pong bibingka. Ano pong tawag dito? Puto? Putong bigas po, sir. Magkano ang putong bigas? 25 po, isang pack. Ganito. 25 isang ganon. Okay. So, may karyoka, sir. Karyuka. Mais. May mais. Sahin. Okay. Tapos itong gulay okra, magkano naman isang ganito? Sa po. Mura, no? Sa parang piso isa. Okay. May pasobrang isa. Oh, ito mangga, magkano? 50 po. Isang balot na to, 50. Isang kilo po yan. Isang kilo, 50. Anong mangga naman yan? Kinalabaw po, sir. Kinalabaw na medyo maliit. Walang kasoy. Kasoy. Gulay. Oh, may mga gulay. Si kangkong, magkano kangkong rito? Chinese kangkong? Dito, 15. Dalawang tali, 15. So, ito yung mga paninda nila rito. May kamatis, may sumambalinghoy, saka ano. Ito liya. Yun, dito may mga puto rin na nagtitinda, bibingka. Sa inyo to, ate? Opo. Lumipat kayo ng pwesto? Umulan po kasi. Umulan. Pero dito talaga ang pwesto ninyo. So doon dati si ate may mga bibingka naman siya. Pang merienda na paninda. So mukhang masasarap ang kanilang paninda rito. Kahapon nakatikim kami ng tinatawag nilang hopya dito sa Lubang. Napakasarap ng kanilang hopya. Siguro yun yung hopya na natikman ko na napakasarap. Hopya baboy. Para sa akin, parang mas masarap pa siya kaysa sa hopya ng Baker Seals ng Palawan, Puerto Princesa City. Yan, ito ang kanilang pila rito. Sa labas lang ng palengke ay makikita ang kanilang mga paninda ng mga merienda, kakanin dito sa labas ng palengke. At syempre, yung ilang mga gulay na paninda nila. Kalimitan din ang kanilang seafoods dito ay inilalako ng mga tricycle at ng ilang mga nakamotorsiklo sa mga bahay-bahay. Kaya hindi ganun kadami ang makikita nating seafood sa kanilang palengke dito sa Isla ng Lubang, probinsya ng Occidental Mindoro. Medyo maulan ngayong araw dito sa Isla ng Lubang, probinsya ng Occidental Mindoro. Kaya medyo inulan tayo at na-stranded tayo dito sa pamilihang bayan nila sa kanilang palengke. Ayan, mga ka-Onyx, sana ay nag-enjoy kayo. May natutunan sa video ito. Maraming salamat at hanggang sa muli. Dito sa Lubang Island ay maraming mga ranchohan dito. Kaya halos makikita natin yung paligid dito, ang area dito ay puro mga rancho.
Ito makikita natin sa harap natin, puro mga tae ng baka. Naroon yung mga baka. Ito din, puro tae ang makikita natin. So napakalawak ng ranchuhan dito sa Lubang Island.